Tuloy na natin yung class. Nung previous video, tinuro ko sa inyo yung paano ma-access yung method sa loob ng class. So, siguro recap natin, no? Kasi kailangan natin to i-recap para dito sa topic natin ngayon. Meron tayong animal class. Sa loob ng animal class, meron tayong animal drink na method. Para ma-access natin yung animal drink na method, balik tayo sa main method natin, kailangan natin i-type yung animal class, yung animal na pangalan, tapos dot, tapos after ng dot, yung method na gusto natin i-access. In this case, animal drink. Ganon din dito sa person, meron tayong person class, tapos gusto natin i-access yung person speak, kaya dot person speak. Sa car, ganon din, tapos dot engine start. So, double check lang. Ayan, makikita nyo merong person speak. Sa car, merong engine start. Ang topic natin ngayon ay utility class. Ano ba ang utility class? Ang utility class, sa madaling salita, ay isipin nyo lang, yan yung mga class na nag-e-exist sa Java natin or sa project natin kahit hindi natin ginagawa yung class na yon. Kaya sila nag-e-exist is kasi madalas silang ginagamit, tsaka sila yung magpapadali ng buhay natin sa pagko-code. Ngayon, paano nito padadaliin ang buhay natin sa pagko-code? Kasi yung mga class na yon, yung mga class na under utility class, sila yung mag-o-offer sa'yo ng mga methods na magsisilbing parang shortcut sa mga bagay na madalas nating makikita. Siguro mag-example na tayo para mas maintindihan natin. Burahin natin to. Tapos, meron akong dalawang example ng utility class. Yung isang utility class is yung math class. Tapos yung isang utility class naman na gagawin kong example ay yung arrays. Comment natin, arrays. Maraming utility class. Pero ito yung dalawang example na lang na ituturo ko sa inyo. I-search nyo na lang kung ano pa yung mga ibang utility class. Pero ito yung ituturo ko muna sa inyo, yung arrays tsaka yung math class. Itong utility na math class na to, siya yung mag-o-offer sa atin ng mga useful methods about sa math natin. So, siguro magta-type ako dito ng int x equals 10. Tapos, tulad ng ginagawa natin, para ma-access natin yung method sa loob ng class, kailangan natin i-type yung class name. Tapos, followed by dot, tapos yung method. So, in this case, may math class tayo na hindi lang natin nakikita, no? Kasi built-in siya sa Java. Ita-type natin yung class name na math. Tapos, ang kailangan natin yung math na may java dot lang. Tapos, enter. Tapos, pindutin natin yung dot. Ngayon, makikita nyo, ang daming ino-offer na method para sa atin na about math. So, siguro mag-start muna tayo dito sa square root. Sa loob ng parenthesis, ilalagay natin yung gusto natin square root. So, yung x na may laman na 10. Lagay natin yung x. Tapos sa dulo, syempre may semicolon. Pag nirun natin to, hindi natin makikita yung sagot. Kasi kailangan natin ilagay sa system.out.println. So, i-run natin. Ayan. So, ang square root ng 10 ay 3.162277 blah blah blah. Tignan pa natin yung ibang method natin sa math class natin. So, ilalagay ko na sa system.out.println. Siguro, kopyahin ko na to, no? Para mabilis pag gagawa pa tayo ng ibang example. So, ilalagay ko dito, math. Tapos, dot. Check natin. And ito, max. So, itong max, ginagawa nito ay i-compare niya yung dalawang value. Tapos, titignan niya kung sino yung mas malaki. Kung sino mas malaki sa dalawang yun yung ibibigay niya sa yung value. So, click natin yung max. Since magko-compare tayo ng dalawang value, maglalagay pa ako siguro ng isang value pa dito na variable. Siguro gagamitin ko double y equals 5.43. Ngayon, i-compare natin yung x tsaka yung y. Titignan natin kung sino mas malaki sa kanila. So, lalagay ko yung x, comma, tapos yung y. So, ngayon, iraran ko. Tingnan natin kung ano ang lalabas dyan. 10, kasi 10 ang mas malaki. So, kung papalitan natin to ng sabihin natin 2, siguro gawin natin double to.
Double. Tapos ito, 2.12. Check natin. Iraran ko. 5.43. Kasi mas malaki yung 5.43 sa 2.12. Siyempre, kung meron tayong max, meron tayong obviously na min, which is yung minimum naman niya. So, paste ko lang yung system.out.println. Sa loob niya, merong mat. Try natin yung min. Ayan, may min. Tapos, i-compare natin yung x and y. Iraran ko. Lumabas yung mas maliit na value, which is yung 2.12. Tingin pa tayo. So, meron tayong mat dot. Meron tayong abs. Ang abs is yung absolute value. Kung hindi nyo alam ang absolute value, basically, ginagawa niya lang positive yung mga negative natin. So, for example, click natin to ha. Meron tayong 2.12. Iraran ko yan. Ilalagay ko yung x. 2.12. Pero pag ginawa ko siyang negative, iraran ko, 2.12 pa rin siya. Kasi ginagawa niya lang positive yung negative natin. So, siguro balik ko to. Tapos, check pa tayo ng ibang method. System.out.println mat. Check tayo. Meron ding round. Itong round is nira-round niya yung decimal natin. Kung round up or round down. Depende sa value niya. So, try natin. So, halimbawa, meron tayo ditong 2.12. Gamitin natin to. Ira-round niya yan. Ira-run ko. Magiging 2 siya. Kasi ni-round down niya. Kasi anything na below 5 is round down. Kapag 5 pataas is round up. So, siguro gawin natin tong 2.52. Tignan natin kung anong gagawin niya dyan. Ira-run natin. Naging 3 na siya. Kasi ni-round up niya. Kasi nga, 5 na yung naging value ng katabing decimal. Kung ira-round natin yung y, 5.43, anong lalabas dyan? Hulaan nga natin. Anong lalabas dyan? 5 or 6? 5 ang lalabas dyan kasi yung katabing decimal point, ito, yung 4 is less than 5, di ba? So, ira-run ko para makita natin. 5. So, tingin pa tayo ng ibang method. Ngayon, kung halimbawa, pag nagra-round tayo, gusto nyo puro round up lang, pwede naman yon. System.out.println mat.ceil. Yung ceil na yan is ceiling yan. Ibig sabihin, lagi niyang i-round up yung value natin. So, gawin natin to, x. Example. I-run ko. Di ba? Naging 3 siya. Try natin yung y. Naging 6 siya. So, ni-round up niya kahit below 5 yung katabing decimal point. So, any value kahit ano yan, 5.00001 yan, gagawin niyang 6 pa rin yun. Basta lagi siyang magra-round up. So, kung may round up, meron ding round down. Ang round down naman ay floor. Mat.floor. So, pag floor, round down. So, itong 2.52, magiging, check natin, 2 lang. So, kahit mataas yung ano niya, no? Kahit 5 na siya, i-round down niya. So, check natin yung y, yung 5.43, kung anong lalabas dyan. Run natin. 5 siya. So, puro round down siya. Tingin pa tayo ng ibang method. Siguro last na. Mat. Madali dito. Ito, pow. Ang pow is power yan. Kung hindi niya alam yung power, inuulit niya lang yung base niya kung gaano karami yung exponent niya. For example, meron kang 2. Gawin natin 2 to. Tapos, ang exponent natin ay magiging 3. Okay? So, ilalagay natin to. Ito yung base. Tapos, ito yung magiging exponent.
Ang mangyayari dyan is i-multiply mo tong 2 sa sarili niya ng 3 beses. So, 2 times 2 times 2 is 8, di ba? So, tignan natin kung 8 yung lalabas. Ayan, 8 nga. So, siguro dagdagan pa natin, gawin nating 5 to, yung exponent niya. 2 times 2, 4 times 2, 8 times 2, 16 times 2 is 32. So, dapat 32 ang lalabas dyan. So, 32 nga. So, palitan natin yung base natin. Gawin natin siguro, yung madali lang, no? 3. Tapos, exponent niya is 3 din. So, ang mangyayari dyan is, yung base natin is 3. Meron tayong exponent na 3. 3 times 3, 9. Times 3, 27. Diba? So, dapat 27 ang lalabas dyan. So, siguro hanggang dito lang tayo sa math class. Arrays na tayo. Siyempre, pag sa arrays, gawa tayo ng arrays natin. Siguro, start tayo sa int. Gawa tayo ng array na int. Lagay ko siguro may array 1. Tapos, siguro gagawin ko dito 1, 5, 10, 2, 7, tsaka 3. Tapos, may array 2. Gawa na tayo ng may array 2. Gawin natin siguro plus 1 ko na lang para madali mag-isip. 8, tsaka baguhin natin ng konti. Siguro gawin natin 22. Tulad ng sa math, para ma-access natin yung methods ng array natin, kailangan natin i-type yung arrays. Ito ang kailangan natin, yung arrays java.util. Tapos dot. Ayun, nakikita nyo, maraming methods na ino-offer yung arrays natin. Check natin yung mga siguro ito tayo muna. Saan na yun? Equals, ito. Ang equals is i-compare lang natin yung dalawang array natin kung parehas sila. So, i-compare natin yung may array 1 tsaka yung may array 2. Siyempre, hindi sila equals, no? Makikita nyo naman na magkaiba sila. Pero tignan natin kung ano yung kalalabasan na to. Pasok pala natin sila sa sa system.out.println. Tapos i-run ko. False. Kasi hindi sila equals. Pero siguro duplicate ko to. Gawin kong may array 3. Tapos tignan natin. Since parehas sila, may array 1 tsaka may array 3. Parehas sila. Tignan natin kung ano yung kalalabasan. True na. Okay? Tingin pa tayo ng ibang methods sa arrays natin. Siguro arrays dot ano ba meron dito? Kasi ito, yung iba dito medyo hindi pa natin pwede i-tackle, no? Saan na yun? Sort. Sort. Yung sort, ito yung i-arrange nyo lang yung array natin from least to greatest value. So, siguro gusto ko i-arrange tong may array 1 natin. So, ayusin natin siya, may array 1. Tapos, hindi ko matandaan kung na-discuss ko na to sa inyo, no? Pero, ang array, hindi natin siya pwedeng i-print ng diretso. Kasi pag pinrint natin siya ng diretso, magpapakita siya sa atin ng weird stuff. So, pakita ko sa inyo, no, para makita nyo yung weird stuff na tinutukoy ko. Print natin yung may array ng diretso. So, iraran ko. Ayan, makikita nyo, merong weird stuff dito. Pero, ano lang to, no? Atong weird stuff na to ay memory address lang yan. Meron tayong example, meron tayo ditong yung bracket, yan yung array natin. Tapos, meron tayong I. Ibig sabihin, meron tayong array na nagko-consist of integer. Tapos, meron tayong separator. Tapos, meron tayong hash code. So, ito yung memory address natin. Pero, huwag nyo na masyadong isipin yan. Isipin nyo lang, hindi tayo pwedeng mag-print ng diretso ng array. Ngayon, paano tayo mag-print ng array natin? Pwede yung mano-mano na na-discuss natin nung topic natin yung array.
For example, mano-mano ganito. Tapos may array 1, tapos ilalagay natin sa bracket yung index natin. Kapag index 0, ibig sabihin, yun yung element 1. Pag index 1, yan yung element 2, 5. So, 6 na beses mong gagawin yan. Pwede yung ganyan, no? 5, 6. So, start tayo sa 0. 2, 3, 4, 5. Ira-run ko. Makikita nyo, meron tayong 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 7, 10. Pero ito, 1, 5, 10, 2, 7, 3. Kung naalala nyo, is kasi sinort nga natin siya, no, from lowest to highest. Kaya yung may array natin is sorted na siya from lowest to highest. Meron tayong 1, yung lowest. Pangalawang mababa is yung 2. Tapos yung 3. Tapos yung 5. Tapos yung 7. Tapos yung 10. Okay? Pwede din tayo gumamit ng loop. Siguro burahin ko to, no? Kasi pangit talaga na mano-mano na yun eh. Mahaba talaga yan. Since na-discuss na naman natin yung loop, maglo-loop na lang tayo. Gamitin natin siguro pwedeng while loop, pwedeng for loop, kayo bahala. Pero pinakamadali kung array ang ginagamit natin is for each loop. So paano ang for each loop? Lagay natin for, tapos ayusin ko lang. Tapos dito, gagawa tayo dito ng variable natin. For example, int, siguro gawin natin number, tapos colon, tapos lagay natin yung array natin, my array 1. Tapos ngayon, ipiprint natin yung number natin. Yan, ganyang kadali lang. Hindi mo naiisipin kung gaano karami yung laman ng array mo. Gamit lang nito, mapiprint mo na yung lahat ng laman niya. So, iraran ko. Ayan o, 1, 2, 3, 5, 7, 10. So, mas mabilis to, no, kaysa sa mano-mano. So, simula ngayon, ito nang gagamitin lagi natin, no. Magpo-for loop na tayo. Or basta maglo-loop na tayo, hindi na tayo mamano-mano. I mean, for each loop pala, hindi for loop, no. Nasabi ko ata for loop. For each loop yan. Pero, kung alam nyo lang, yung arrays na class natin is nag-o-offer din siya ng method para ma-print natin ng mabilis yung array natin. So, pakita ko sa inyo, no? Iburahin ko siguro to. Ilagay ko dito sa, burahin ko na rin siguro to. So, lagay natin dito, system.out.println. Ilalagay ko arrays.toString. Yan. Yung method na .toString na yan, ipiprint natin yung array natin ng diretso. Masyadong ano siya, no? Convenient, no? So, ito try natin. Makikita nyo, 1, 2, 3, 5, 7, 10. Etong .toString na to, na method na to ng arrays, ang purpose niya lang talaga is para ma-view natin yung laman ng array natin. Wala na siyang ibang purpose sa pagkakalam ko. So, siguro kung may nalalaman kayo, sabihin nyo sa akin. Pero sa pagkakalam ko, yun ang purpose niya para ma-view natin yung elements natin sa array. So, kung gusto niyo yung mas maraming nagagawa, for example, gusto niyo kunin yung second element, third element, gusto niyo i-compare, mas magandang gamitin talaga ang loop. Yung mga loop kumpara dito sa .toString na to. Pero kung ang purpose mo lang talaga is para makita, i-print lang yung laman para makita lang, pwede na tong .toString na to. Bago tayo magtapos, kaya ko pala na-discuss sa inyo yung shortcut para ma-view yung method is dahil sa mga ganito, no? Meron tayong mga class na hindi natin ginagawa, pero meron silang method sa loob, di ba? Siyempre, nakaka-curious kung ano laman nun. So, try natin i-view. So, hold control, kung naalala nyo, hold control, tapos i-click natin yung method na gusto nating makita. So, in this case, gusto ko makita yung sort sa loob ng arrays na class. So, hold control, again, hold control, tapos click yung sort. Nandito na tayo sa arrays na class, tapos na automatic tayong dinala dito sa sort na method. So, meron tayong public, static, void, sort. Tapos, merong laman yung parenthesis na hindi natin alam bakit may ganyan. Pero, sa future, matatakil din natin yan kung bakit may nakatype sa loob ng parenthesis kung ano ginagawa niyan. Check naman natin yung sa math class natin, yung mga methods doon kasi nakaka-curious din eh. So, check natin.
Gusto ko makita yung method na square root sa loob ng math natin. So, click. Again, hold control tapos click. Ito yung makikita natin na method na square root. So, public static double sqrt, tapos meron kang laman na naman sa loob ng parenthesis, tapos may return. Medyo ano siya, no? Weird kasi ang daming nakasulat na hindi pa natin natatakel, pero malapit na natin ma-discuss din yan, no? Tapos, hindi tayo familiar dito sa double eh. Alam natin, public static void, pero dito, double lang ginamit. Tapos, check natin yung iba siguro. Sa POW, hold control, POW. Ganun din, meron siyang at intrinsic candidate, public static double, POW, tapos may laman na naman yung parenthesis, tapos may return. So, bali hanggang dito na lang tayo, tapos kita-kits tayo sa susunod na video.